Naging mainit nga ang usapin ang issue ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang kontrobersyal na video ang kasalukuyang kumakalat sa social media na naglalaman-umano ng mga impormasyon ukol sa di umano'y pagnanakaw ng pondo mula sa kaban ng bayan. Ayon sa naturang video, sangkot umano ang unang ginang na si Lizatanas Mags pati na rin si Pangulong Kuting ng Norte Jr. at ang tagapagsalita ng mga buhaya na si Martin Romualdez Tambaluslos. Sa video, inilahad ang umano'y detalye ng transaksyon kung saan sinasabing ginagamit ang ilang pondo ng bayan para sa personal na kapakinabangan. Bagamat wala pang formal na kumpirmasyon ukol sa nilalaman ng video, marami ang nagdududa at humihiling ng investigasyon upang mabigyan ng linaw ang usapin. Dahil sa bigat ng mga aligasyon, agad itong naging paksa ng talakayan sa iba't ibang social media platforms kung saan nagkakaisa ang maraming netizen sa panawagang transparency at accountability mula sa mga opisyal ng gobyerno. Samantala, nananatiling tahimik ang panig ng palasyo ukol sa issue. Wala ring opisyal na pahayag mula sa House Speaker na si Tambaluslos at si unang ginang na si Lizatanas Mags. Patuloy ang panawagan mula sa publiko na magsagawa ng masusing investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng video at mapanagot ang sinumang mapatunayang nagkasala. Habang naghihintay ang taong bayan ng aksyon mula sa gobyerno, lumalakas ang panawagan para sa mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan at sa integridad ng mga nasa posisyon. Patuloy rin na ang pagbabantay ng mamamayan at mga susunod na akbang ukol sa kontrobersyang ito. Well, para nga sa kabuuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutang mag-subscribe para lagi kang maging updated sa ating mga bagong video na ina-upload araw-araw. At para maging updated ka na rin sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin. Nagagalit sa kanila, 'di ba? Oo, parami na ng parami. At speaking sa parami ng parami, may papanoorin nga tayong video diyan na kung saan ay tinawanan lang si Marcos Jr. Tinawanan lang dahil sa mga pinaggagawa nito or pinagsasabi nito ni Marcos. Tinawanan lang ni Marcos Jr. Mali pa tuloy ako. Tinawanan lang siya ng mga nitizen. Dahil sa kabubuhan na pinagsasabi niya. Oo. So basahin na ito pala yung post ng SMNI. Dumating sa Veterans Memorial Medical Center ang mga empleyado ng Legislative Security Bureau mula sa Office of the Sergeant at Arms upang ipagbigay alam kay Acosta ang tungkol sa left order. Grabe to, ha? Oh, so dito yung mga post ng mga taong bayan, no? So nagpunta pala doon para ipaalam yung na kuyari. Oh, so yan po yung post ni Banat Bay. So dito tayo mapunta. Ngayon, nakatikim kayo ng nakatikim kayo ng nakatikim kayo ng hagupit ng galit ng taong bayan. So tutusin nga, pinipigilan pa ng mga Duterte yan eh. Paano pag di na pinigilan ng mga Duterte yan, hindi yari kayo. Siguro kinabahan din tong mga kupal na to eh. Kupal eh, no? Siguro kinabahan din tong mga kupal na to eh. Sabi mo, buong imbis na si BP Sara yung mapa-impeach natin, tayo yung ma-impeach dito. Parang nagalit sa atin. Tutulunggis kasi ako eh. Kung ano pinagsasabi ko. Siguro nakapag-isip-isip. So ito panoorin natin, tinawanan na lang si Marcos ngayon. Marami nagising dahil kay BP Sara. So panoorin natin. Alright guys, ito tingnan natin itong katawa-tawa talaga itong si Marcos at marami na talaga ngayon ang nagising, ang nabudol at nagising. I will give you an example. Itong isang particular na page niya at makikita ninyo May 3, 2022. Okay. Ngayon, pag binuksan natin yan, di ba, reactions. Pag binuksan natin yan, you could see dito sa mga reactions, overwhelming yung heart. Saka yung likes, overwhelming yan. Laki ng kumbaga, likes. Nagkahalo-halo dito yung talagang pro, yung mga nabudol,
yung mga bumoto dahil kay VP Sara. Tignan natin ngayon. Imagine, 7.5 million yan, Laki ng ha? followers. Lahat kahit buksan natin lahat ng kanyang mga post like itong pinaka-recent na ito. Buksan natin at tignan natin. Bakit kaya ang daming tumawa? May nag-heart, okay, pero mas marami ang tumawa. Alright, tignan natin. So, ang ibig sabihin dito sa video na to, nung panahon ni BP Sara, nakasama niya pa si Marcos Jr., maraming tumangkilig or maraming sumusuporta kay Marcos Jr. So ngayong panahon na to, na ramdam na ng taong bayan na kung kaano kasinungaling ang administrasyon, biglang gumanito na mas marami pa yung natawa kaysa sa nag-heart. So tuloy natin. Yung iba, ayan dito, ayan ito. One day ago. Most likely karamihan dito ang daming tumawa. Bakit kaya? Grabe Ano nakakatawa? Hindi naman ito patawa. So i-compare natin tignan natin yung iba. Halos lahat ng kanyang post talagang overwhelming. Ang dami naman itong tawa, 12K. Yung like, 4K lang, 7K lang yung heart. Kawawa naman, kawawang nila lang. Yung tumatama. Kung titignan natin itong nung hindi pa nagsasalita at nagagalit si VP Sara ng tuluyan, medyo marami pa rin, okay? Kasi nakikita nyo naman, mas kukunti yung tumawa dito, mas marami yung nagla-like. Dito sa page niya mismo, hindi pa nagsasalita ng tuluyan dito si VP Sara. Pero nung nagalit na si VP Sara, as you can see, yung pinakita ko ngayon, mas marami na ang tumawa. Ibig sabihin, mas marami pa rin ang naniniwala kay VP Sara. Ngayon na lang doon na lang sa post ni VP Sara sa Facebook. Baka sabihin, bakit mo ipagkukumpara yun may mga trolls kayo. Oy, kayo may mga trolls, kami wala. Mga legit na mga supporters to, tao mismo. No? Biruin mo nung video ni BP Sara, 10 million. Na ngayon nasa 12 to 11 million nata. Baka nasa 13 million na nga 12 to 10 million ang nanood. At umabot po ng halos 500k ang heart. Iba pa yung like, iba pa yung care doon. No? So, tapos kay Marcos, umabot lamang ng 370k views. Dito natin napagtanto na talagang siguro napagtanto na rin ng mga Pilipino na garapalan na yung ginagawa ng administrasyon. Kaya siguro napag-isip-isip nila na puro lang kasi nungaling yung pinagkasabi itong kupal na to. Samantalang mapunta naman tayo dito sa pangbabastos di umano ni Lisa Marcos. Huling group. Huli sa video. Ano ba itong pangbabastos na to? So panoorin natin sa balita ni Jojo Di Guzman. Isang kabastusan ditong si Lisa Marcos dito sa event na Gintong Parangal para sa mga choir. Binastos Binastos ba? Yung parangal para sa mga choir. Tingnan natin, ano ba ito? So dito sa una kasing check. Parangal para sa mga choir. Okay. Inabot kaagad doon sa receiver. So basically, yung mga unang check hindi niya hawak or hindi niya hinawakan. Inabot lang. Tapos dito sa pangalawang check ayan. Okay. Makikita natin na hindi niya hinawakan. Ayaw niya hawakan Ayaw niyang kasi tamad. Ayan inabot lang. Inabot. Okay, inabot. Inabot yung pangalawang cheque. At tignan natin yung sumunod. Ito na. Ito na yung pangatlong cheque. So makikita natin dyan hawak-hawak niya. Iniaabot niya. Tapos nung iniaabot niya, makita natin, parang ayaw ihawakan Kaya ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan, binitawan niya. Bastos, di ba? Bastos na, tamad na, maarte pa. Ayan iniaabot niya,
Tapos hindi binitawan kasi, tapos ayan, ganyan siya. Ayan, nakita ninyo kung paano niya kunwaring bitawan kasi parang gusto niya, uy, kunin nyo na. Nung hindi kinuha, binitawan na niya. Ayan. Bastos, di ba? Yan, ang Gago, klaseng no? First lady. Tarantado, no? Nung una, inawak-awakan niya eh. Tapos ngayon, ginanon niya para parang malalaglag. Nung bandang huli, binitawan niya na talaga. Ang arte. Alam mo naman kagandahan. Gago! Sorry. Nakakainis kasi bastos nga. Meron tayo. Sa tingin ko, ito talaga yung Pangulo eh. Ito yung Pangulo kasi bastos. Siya yung nasusunod. Napaka New Yorker. Ha? Plastic. Yung they cannot afford me. Yung mga ganong ugali. Sa bagay, hindi tayo magtataka dahil ginawa nga ito sa Senate President eh. Ginawa kay Chis yan. Oo nga, no? Kasi ginawa naman to kay Chis Escudero yung pangbaba. Bagay si Chis Escudero, bataan niya naman yun. Okay lang yun. Grabe yung ginawa, no? Ayun, no? Panoorin natin ulit, ha? Kasi dito makikita niyo yung expression ng mukha niya. Parang ayaw niya nga alam ko, hindi naman mabigat to, eh. Hindi naman sobrang bigat to na para, alam mo na yun, na para anuin mo, na parang katamaran mo. Okay, play natin ulit. Iniaabot niya. Yan ha. Tapos nung iniaabot niya, makita natin, parang ayaw ihawakan na. Yan, kung ano niya, binaba niya ng konti para kung mabibitawan niya, no? Ihawakan. Ayan ha, binababaan niya. Kung nangangalay siya. Ihawakan na. Kaya ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan, binitawan niya. Bastos, di ba? Bastos na, tamad na, maarte pa. Ang bastos eh, no? Ang ina. Tanong ganyan sa ako, sinapak ko yan. Kagong-gong lang nun eh, no? Hindi naman kagong-gong lang nun, di man lang. Ay, naku, iba talaga ugali ng mga, yung mga pinanganak ng mga rich kid. Hindi mo maarok ang utak nila. Grabe. Yung mga tama nga si Jojo de Guzman. Excuse me. Mga tama yung sinabing Jojo de Guzman. Baka ito nga yung baka ito nga yung presidente. Oo, kasi parang parang wala siyang pakialam, no? Parang wala siyang pakialam kung anong sasabihin sa kanya ng ibang tao. Pero ang daming mga kabataan nakaharap siya, tapos ganun yung attitude mo. Lupit. Samantalang mapunta tayo dito sa isang anchor, sa isang radio or TV anchor, sa isang sikat na network, na kung saan ay puro ka-fake niya siya ng hatid kay BP Sara. So, eto siya, kilala niyo siya. Palagi niyo siya mapapanood sa mga nakakatakot na episode. Walang iba, kundi si Ed Kaluwag. Ay, hindi pala, Ed Lingaw pala. Hindi pala si Ed Kaluwag to. Si Ed Lingaw, magkapangalan lang. Ito, panoorin natin. Si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Git ni VP Sara Duterte, hindi tunay na banta ang kanyang binitaw. Lisa, pinatay ako. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM. Linaw, naglagay pa kayo ng translator or anong tawag dito sa lumalabas ng mga letra? Kag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa at Si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. At si Martin Romualdez. No joke, ha? Sige, play. No joke. Git ni VP Sara Duterte, hindi tunay na banta ang kanyang binitawan sa nakaraang mga araw. Hindi naman talaga. Ay, tanga lang. Kaya nga kapag pinatay si BP Sara, patayin mo si Marco, si Lisa, si Tamba. Kaya nga meron nakalagay, kapag. Kasi kung totoong threat yun, ganito yun eh. Patayin mo si Marcos Jr., si Lisa. Yun na yung threat. Yun talaga, sureball yun. Walang talagang direct to the point. Tsaka attorney yan, hindi yan nilalagay niya sa alanganin yung ba? Norman Ed Lingaw.
Ang utos daw niya ay isang conditional act of revenge Ang utos daw niya, o paghihiganti lamang. Taken out of context daw ang lahat ng kanyang sinabi, na sa isang banda ay totoo naman. Ang sabi kasi ng bise, nag-utos siya na patayin ang Pangulo, First Lady at Speaker kung sakali lamang na may pumatay sa kanya. Pero tignan po natin kung ano ang sinasabi ng batas sa mga kasong grave threats at sedition. Bakit grave threats and sedition? Dahil ayon sa DOJ, ito ang mga kasong ayun daw to sa DOJ, ha? Okay, sa DOJ siya kumuha ng pinaka-explanation niya. maaaring kaharapin ng Vice President kung sakali lamang. Sa Section 139 ng Revised Penal Code, ito po ang sedisyon, ang paggamit ng puwersa o pananakot para pigilan ang pagpapatupad ng batas o eleksyon o ang trabaho ng mga LGU. Pero ito pa, kasama sa definisyon ng sedisyon ang inflicting any act of hate or revenge on a public officer or employee. Kaya kahit po ito ay paghihiganti lamang, maaaring pasok po sa sedisyon. Ang parusa po yan hanggang 12 years na pagkakabilanggo at 2 pisong penalty. Sa Article 142 naman, ang inciting to sedition. Ito po ang pag-uudyok sa ibang tao na gumawa ng sedisyon. Wait lang ha, paano paghihiganti doon? Paano paghihiganti doon? Kasi unang-una, sana bago kayo maglabas ng mga ganitong konsepto or opinion mapatungkol sa mga nangyayaring issue, kung nangyari na sana. Kaso ang ano kasi dito, ang pangit kasi dito sa mga ganitong explanation, bakit ayaw niyong gawan ng explanation yung sinabi ni BP Sara na kapag pinapatay siya ni Marcos or kapag pinapatay siya? Ano yun? Hindi nyo kayang i-explain yun yung sinabi ni BP Sara? Bagay, bias pala kayo. Sorry. Kalimutan ko. Bias nga pala to. Kung natin panoorin to. Oo. Wala sa isip ko. May pagka-bias. May pagka-bias nga pala to. Wala sa isip ko yun. Nakakalimutan ko lagi. Na ganyan nga pala yung mga yan. Samantalang mapunta na tayo dito. Eto na-expose na. Good news. Tumestigo, Gloria Arroyo, binasag si BBM ni sa tamba. Nilampaso ni BP Sara. Panorin natin. Ang balita, mamayagpag ng Agila, Vice President Sara Duterte. Hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President. Patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte, nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tila binasag ng katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Pero bago ang lahat, Wait lang ha, kasi nung nakaraan, isa to si Gloria Macapagal Arroyo sa mga pumalakpak sa speech ni future Prime Minister Martin Romualdez. Ni future President Martin Romualdez. So isa to sa mga pumalakpak. So medyo napaplastikan ako dun. lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At yun pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ba't wala si Tamba? Ba't wala si Tamba? Na mayroong 27 na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Ruben Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan. Alam nyo, kahit anong gawin niya ni Martin Romualdez, hindi mananalo yan, no? Kaya totoo yan, kahit na sabihin na natin namang daya yan sa eleksyon,
Hindi mananalo yan. Yan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Kawawa. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond 1 point. In its nearly 3 years, itaga nyo sa Oo nga pala, no? Nung mga kamakailan ng mga video, palagi natin hinahanap yung 500 billion na pondo na di umano ay sabi-sabi nila na nahawakan o ibinigay kay Martin Romualdez. Tapos isinare naman sa mga congressman. So kung totoo man ho yun, ibig sabihin, yung pera na yun, ay alam na natin kung ano yung kinahinatnan nun ngayon. bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as Indian na siya. Spending 1 trillion pesos more will not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. 21%. Nabigay DS na si Mr. Real Talker na siyang pinagtawanan at asampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento nang hindi pa sigurado o undecided. Grabe, 1% lang. Oh. BP Sara, 24. Rapi Tulfo, 24. Kawawa naman si Martin. Forward natin Forward natin sa sinabi ni Gloria Macapagal-Arroyo para hindi na tayo masyadong tumagal. Play. Malapit nang mag-negative rating si Speaker Martin Romualdez. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung nadimok si PJ May na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pagdimok ni Speaker Romualdez kay PJ May, kaya yon sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido, lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay. Ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Ano, kailang tikom ang bibig ni Bibi Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Hindi, tsaka ito hindi na kailangan pa magbanggit ng rason ni BP Sara doon sa pag-alis niya bilang DepEd Secretary. So ngayon, ito na nga yun Ito na yung sinasabi lagi ng lagi nating nakikita sa mga Duterte na talagang kapag nagbitaw kasi ng salita itong mga to, may pagka-logic talaga, or malalim. Laging may ibig sabihin. So ito na yung ibig sabihin niya. Kahit hindi niya siya magbigay ng salita o pahayag sa pag-alis niya bilang DepEd Secretary, dito nakikita natin ngayon kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan. At ang tunay na dahilan nga, yung panggigipit at pangbabastos ng administrasyon kay VP Sara Duterte. Yun. No? At yun naman yung sinabi din ni Gloria Macapagal-Arroyo. So tuloy pa natin. Itong si PJ May, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Ngayon, kung si VP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya.
Kaya bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si BP Sara kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa cabinet. BP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyon ito, hindi na siya madadaw. Hindi, totoo naman yun eh. Nung lahat ng mga kapalpakan na nangyayari na ginagawa ng administrasyon, pati nga si BP Sara talaga, medyo nadadamay kasi parang lumalabas kasi dyan, parang kagustuhan din or tawag dito or pinapayagan ni BP Sara kung ano man yung mga kabulastugan na ginagawa ng administrasyon. So ngayon, napakamaliwanag na ho na hindi tinotolerate ni BP Sara yung mga kabulastugan na ginagawa ng gobyerno. Kaya siya umalis bilang DepEd Secretary na ngayon ay maliwanag na ho sa atin. At dito naman kay Gloria Macapagal-Arroyo, thank you dahil si Gloria kasi medyo malayo loob ko rito eh. Parang parang hindi siya nalalayo kay Amy Marcos. Sorry po sa lahat ng supporters ni Gloria Macapagal-Arroyo. Salamat dahil paminsan-minsan tinutulungan mo or kinakampihan mo si BP Sara, pero sabi nga ni BP Sara hindi niya naman ugaling manghingi ng tulong or ayaw niya ng ng mga may kakampi kasi baka nga rin madamay. Iba din kasi yung iniwan na history sa atin ni Gloria Macapagal-Arroyo, kaya medyo malayo ang loob ko at alam mo yun, kasi kung talagang against ka sa ginagawa ng gobyerno, dapat nung una pa lang na nakikita mong may kapalpakan, may kabulastugan, may milagro na nangyayari dyan sa administrasyon, dapat pa lang isa ka na sa mga tumiwalag or nagsabi ng katotohanan sa mga Pilipino. Kaso nung nakaraan, may pumapalakpak pa siya kasama sa mga congressman. So, pwede rin naman na natatakot din siya na baka kasi pwedeng mangyari itong sasabihin ko, ito masakit to para sa mga supporters ni Gloria. Masakit to kasi pwede kasing mangyari na kaya lang kumakampi si Gloria Macapagal-Arroyo kay BP Sara dahil utos din ni Tamba. Pwedeng ganun O ganito setup. Ito ano lang naman to, hula-hula lang naman. Wala po itong 100% na katotohanan. Halimbawa, si Gloria Macapagal-Arroyo, isa sa mga congressman na hindi bumabanat sa mga Duterte. Halimbawa lamang na tinulungan or kinuntsaba ni Tambaluslos itong si Gloria na, oy, kaibiganin mo si Sara. Oy, i-close mo si Sara. Para malaman ko yung mga impormasyon kung ano yung mga gagawin niya. Pwede ganun mangyari, kaya dito medyo malayo ang loob ko rito kay Gloria Macapagal-Arroyo. Dahil may mga kapalpakan din kasi at medyo hindi ko talaga gusto yung mga nangyari nung panahon na siya ang naging pangulo ng bansang Pilipinas. Pasensya na ho sa mga supporters ni pero doon sa pagtatanggol niya, kung totoo man yun, maraming salamat kasi ito kaya ako naman to sinasabi sa inyo, medyo may trauma na rin ako may trauma na ako sa mga ganyan, yung kunwari ang babait sa mga Duterte. Tapos bandang huli magiging kaaway din pala. Lalo't pag nagigipit na. Mahirap yung ganun mahirap na magtiwala din ngayon. Kaya lalahanin natin lahat ng mga congressman, mga close at best friend noon yan. Talagang todo dikit sa kay Duterte, sa kay PRRD. Diba? Pero ngayon, tingnan mo, sila na yung sumusungay kay PRRD. Kaya ayoko na rin magtiwala Kaya medyo wala akong tiwala dyan kay Gloria. Pero thank you dahil kinakampihan mo si BP Sara.